Lagi ako'y focus. Asa? Ako siga ba? Sigak? Sigado na po. Sigado na mga boys. Tulaw do. Sulaw ko. Sulaw kay naka-on yung kamera ko. So guys, magandang gabi po sa lahat. Kumusta po kayo? Bali, nagpahinga lang tayo ng isang gabi sa dalawang magkasunod na dive natin. At ito, dive ulit tayo. Sama natin si mga pinsan ko pa rin, si Kuya Ronnie at saka si Kuya Dudo, saka si Wilmar. Yan, at maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin, lalo na yung mga bagong subscriber natin. Pasensya na po kayo sa reaction ko, medyo napakaliwanag po kasi ng flashlight ko. Yan, kaya abangan nyo ulit ang buong kaganapan sa panibagong adventure naman na gagawin natin ngayong gabi. Kaya tara, let's go. Maraming salamat. At ito na yung panghuling dive natin bago pumasok sa ating bansa ang Bagyong Christine. Ang target natin dito makapag-imbak ng maiulam or pang-ulam. Dahil medyo mahaba-habang pahingahan naman ito. At ngayon nga dito sa dive namin ito, nagsimula na yung amihan at malalaki na yung alon. At pasensya na nga pala, medyo natagalan natin may upload ito. Gawa ng may celebration kasi ng araw ng barangay dito sa amin, tsaka maingay yung gym namin dito. Halos araw-araw at gabi may activity, kaya hindi tayo makapag voice over ng maayos. So ito na po yung timing. At ayun, unang subok natin, unang sisid natin, lobster agad. At pangalawang dive natin, isang surahan naman yung nakita natin, napana natin. Masarap itong surahan na ito. Lagyan mo ng asin kahit abutin pa ito ng 3 araw saka mo lutuin, mataba pa rin yung laman nito. At pwede mo pang ihalo sa gulay. Ayun, maraming salamat nga pala sa ating mga bagong subscriber dyan. At syempre sa mga solid supporters natin. Nakakatuwa pong pagmasdan na unti-unti pong dumami yung subscribe sa ating channel. So, ibig sabihin po, may nagtitiwala po sa ating mga adventure na ginagawa. Kaya para po sa inyo ang mga ginagawa namin ito. Maraming salamat. Sa kasunod na dive, bagis pa din or surahan yung napara natin. Medyo malalim-lalim yung parte na dinaanan natin kasi nung hindi pa kami nakapag sisid, may nauna nang dumaan dito. May hila-hila silang planggana or container, yun yung lagayan nila, kaya nagpalalim tayo ng konti. So ito ang dive na ito, parrot fish. Itong mga klase na parrot fish nasa malalim na parte mo lang makikita, hindi ko tulad nung kadalasang nakikita natin na kulay blue lang. So yun, madali lang kaming nakapag-dive dito kasi maagos at saka wala masyadong mapapana. So dito hinabol natin itong kulay pula na isda,
pero medyo mailap. Ayan, sumuot na sa mga butas. Kaya medyo malikot yung camera natin. Pasensya na po kayo. Ayun, oh. Tumagos na naman sa kabila. Ay, napakalalim pa naman ang spot na to, ng area na dinaanan natin. Kaya mahirap. Dito sa dive na ito, hinahanap natin yung malapad-lapad na labahita. At buti, lumabas sa kabilang butas. Ayun, huli natin. Ito rin, pwede rin itong lagyan ng asin para i-preserve. At masarap din ang laman nito. Pwede na rin panghalo sa gulay. Kahit 3 araw mo itong i-preserve, ayos na ito. May kasama pa ito, kaya pag angat natin, nag-reload agad tayo para balikan niyon at hanapin. Sana lang makita pa natin at makuha. Sayang yon. So dito banda, hinahanap na natin yung kasamahan ng isa. Ayun, mailap din, kaya habulan ang nangyari. Pero lugi tayo, wala na tayong hangin. Pero andyan lang yan, kaya hindi ako sumuko at bumalik agad. Hinahanap ko sa kabilang butas, pero hindi ko pa rin siya mahagilap. Magaling magtago ang isdang ito. Bali takot sa liwanag ng flashlight. So ayan, ahon muna. At ayun, sa wakas, nasa lubong ko rin dyan sa kabilang side ng bato. Doon ko na siya napana. Pangalawang labahita natin. Malapad na ito. Maliit lang tingnan sa camera, pero malapad na ito. At tsak, mataba yung laman nito. Ganito kasi pagpreserba na ginagawa namin dito sa mga isda para malasa siya kahit ilang araw mo nang inimbak. Asin ang nilalagay namin. Linisin lang siya ng maayos, saka lagyan ng sapat o tamang asin. Saka mutakpan ng maigi para hindi madapuan ng langaw. At kung kailan mo na siya pwedeng lutuin, doon mo malalasap yung tunay na lasa niya ng kanyang laman. So ito naman yung parang laser ng mata. Ang laki ng mata. Ayan, malapad na rin ito. Itong isda na kahit sa araw o sa gabi, maamo talaga ito. May buti na ito pang dagdag sa pangimbak natin. So dito na sa dive na ito, pakol naman yung napakita sa atin. Kaso nga lang medyo mahirap yung pwesto niya. Binaon niya yung kanyang ulo sa butas. Kaya ang diskarte ko dito, may konting butas naman na papunta sa nguso niya. Sinundot ko muna. Ay umatras naman, kaya napaan ako ng medyo maganda-ganda na yung pwesto niya. So ayan, hindi ko na napakita yung pagpana. Kita na yung ulo niya. Yun, oh. Konting basag lang ng bato niyan na malabas na yan. Yan, medyo mahirap pa dyan, pero pag next dive ko, ito na. Yan, nadala ko na siya sa wakas. Ito yung lulutuin natin ng prisco. Mas masarap ito pag prisco. Pwede ito ihawin or sinabawan or paksiwin. Yun, mahirap kasi ito i-preserve kasi wala itong kaliskis, at saka hindi masyadong matatablan ng asin yung katawan niya, yung laman niya pag preserve mo ng inasin. So dito naman sa dive na ito, anduhaw naman yung nasa lubong natin.
Season kasi ngayon ng mga dilis. Kaya nagsilabasan din itong mga isda na ito. At buti maamo ito at sumalubong sa atin. Kaya napana pa natin. Sa mga viewers pala natin dyan, ingat-ingat po tayo sa parating na bagyo. Ayan. Hindi man natin maiwasan yan, pero mas maigi na yung may ingat din. So ayan na nga. Taaho na kami. Kasi sa tapat na kami ng kampo. Nakabalik na kami sa kampo namin. Ayan. Maraming salamat sa mga taga-subaybay, mga viewers at sa mga subscribers. Siyempre kay Lord. Thank you sa panahon, Lord. Eto. Kain muna tayo ng swaki. Medyo nagugutom na kasi tayo. Ayan, patulan na natin ito. So shout out muna tayo. So hanggang dito na lang muna sa ngayon. At maraming salamat sa pagsubaybay. Ingat-ingat po tayo palagi, lalo sa parating na bagyo. At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.